Sa panahon ng mabilis na teknolohiya at panandaliang aliwan, may mga bagay na unti-unti nang nakakalimutan. Mga lumang libro, mga simpleng gamit, at mga bagay na madalas nating ituring na basura. Ngunit sa isang maliit na tindahan na malayo sa mata ng karamihan, may isang babae na patuloy na nagpapaalala na may mga halaga pa rin ang mga ito. Tawag dito, dream catcher. Ito ka makakahanap ng True love? Paano po? Paano niyo po nasabi? kasi nung itinuro sa amin to, kaibigan na ate ko, dapat gumawa ka daw ng ganito, makikilala ka daw. Ewan ko kung totoo yan. Na-try niyo po ba ng kabataan ninyo? Ay, ano lang kasi ngayon to, yung ngayon lang namin na, Nalaman? oo. Nahanap na po ba? Kami, yung kumataan na masaya, na ano kaming naglalaro sa, dumadaan sa bukid, pag umuwi galing ng school. Kasi ang school namin dyan lang sa may KNL. Pag pumapasok, naglalakad. Pag umuwi, naglalakad din. Pero masaya naman yung pamataan namin yung Ganun. ayun, na magpapalit mo na ng uniform. Kasi yung uniform na yun, gagamitin sa kinabukasan. Tapos pagdating naman ng Sabado, tutulong sa paglalaba at pagmamalansya. Para hindi mahirapan ng aking Kami kasi, pinalaki ng aking mga magulang sa pagtulong at paglilinis ng bahay para mamalaman sila na pwede na kaming tumayo sa sarili ng paat. Sa simpleng pahina ng isang libro, nabubuo ang imahinasyon, kaalaman at pangarap ng isang bata. Maging boxer. Bakit? Kasi gusto kong makalaban si Manny Pacquiao. Oh. Paano? Para sa tuma? At hindi lamang lumang gamit ang binibigyan niya ng halaga. Sa loob ng 4 na buwan, maingat ding inipon ni Ate Clarice ang mga medicine wrappers bilang bahagi ng Trash to Cash Swap program ng Quezon City. Ito naman, ito yung mga recyclable na balat ng gamot. Ayun ang pwedeng gawin dito, bangko na, yung recyclable na mga bangko. Ang sabi sa amin, puto namin lang to at ilalagay sa hulmahan para maging upuan. So, ano na po yung mga gamot na nalagay niyo Ang dyan? mga gamot na to, ang natatandaan ko, losartan, aspirin, vitamin C, vitamin D. Basta yung mga nakalagay sa, foil. At siya. Ayan. Yung hindi pa siya nagugupit. Ayan. Ito yung tahibo, vitamin, tapos at sa na kasi ito sa salin na din. Ascorbic. Ayan. Ito naman, ang price ng mga libro namin paninda basta yung mga dito sa ilalim, mga doses dito, 50. Ito naman, salo-salo. Sa kanyang simpleng pamumuhay, makikita din natin ang katangian ng isang tunay na Pilipino. Sa mga pagkakaan na nais mong bumili ng murang libro, ito
Ito po ang presyo. 2 piso, 100, 50, at 5 pesos. Murang-mura lang sa halagang kayang kahit na natatagpuan niyo sa number 8 to 38 na Rizal. Dito lang po sa may pa malapit sa Baluyot Street. At hanapin niyo lang po ako si Ate Clara. Ang kwento ni Ate Clarice ay isang patunay na may mga tao pa rin pinipiling pangalagaan at bigyan ng panibagong halaga ang mga bagay na mayroon sila. Maaaring maliit lamang ang tindahan ni Ate Clarice. Ngunit ang mensaheng dala nito ay mas malaki kaysa sa inaakala ng marami na ang kaalaman ay hindi kailanman naluluma, na may mga halaga ang simpleng bagay at na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagiging responsable sa kung ano ang meron tayo. Sa mundong mabilis makalimot, may mga taong tahimik na nagpapaalala ng mga pagpapahalagang dapat nating balikan. Mga ipagpatuloy yung matuto silang mag-recycle ng basura gaya ng plastic, bote, at saka yung nabubulok at hindi nabubulok para mailagay sa tamang tapunan or bag na itatapon at pwedeng patasa sa lupa. Muli, ito ang Bayan Connect Films. Mga kwentong Pilipino, mga kwentong may halaga.